Mga kasuri, magandang buhay sa lahat. Batay sa Biblia ni Lucas, tungkol sa destinasyon ng ating kaluluwa, na kung biglang dumating man ang araw ng paghuhukom, na hindi natin inaasahan, at kung sakaling mapabilang tayo doon na parang buhangin sa baybayin, na masunog ng nagniningas na apoy ng asupri, ano ang mararamdaman natin habang sinusunog ang ating sarili, kasama ang ating pamilya? Nang likhain ng Panginoong Diyos ang tao, ay may dalawang sangkap, ang una ay ang katawan, at ang pangalawa ay ang espiritu, ayon sa mga taga-Efeso, Kabanata 4, talata 4 hanggang 6, Biblia. May isang katawan, at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat. Dahil dito, ang tao ay naging kaluluwang may buhay, ayon sa Genesis, Kabanata 2, talata 7, Biblia. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Dahil ang katawan natin ay nabubulok, kaya kapag namatay ang isang tao, ang katawan ay ililibing kahit sa anumang uri ng libingan, habang ang espiritu nito ay kukunin ng Panginoong Diyos, ayon sa Ang Mangangaral, Kabanata 12, talata 7, Biblia. At ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Noong panahon ni Kristo Jesus noong siya ay narito pa sa sanlibutan, ang mga kumikilala at nagmamakaawa sa kanya, ay inilagay pansamantala sa paraiso, gaya ng ginawa ng isang kriminal na kasama niyang ipinaku sa krus upang patayin, mga 2,000 taon na ang nakakaraan, habang hindi pa nagaganap ang itinakdang araw ng paghuhukom, ayon kay Lucas, Kabanata 23, talata 32 hanggang 33, at 39 hanggang 43, Biblia. At dinala rin naman na kasama niya ang 2 tampalasan upang patayin. At nang dumating sa dakong tinatawag na bungo, ay kanilang ipinakoroon siya sa krus, at ang mga tampalasan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. At siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin, na sinasabi, "Hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami." Datapwat sumagot ang isa, at pagsaway sa kanya isinabi, "Hindi ka pa baga natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan." At tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa, datapwat ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." At sinabi niya sa kanya, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso." Ngunit sa panahon ngayon, ang mga nagtitiis at tumutupad sa mga utos ng Panginoong Diyos, at ng pananampalataya kay Kristo Jesus, ay tinatawag na banal, ayon sa Pahayag, Kabanata 14, talata 12, Biblia. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos, at ng pananampalataya kay Jesus. Samantalang ang mga suwail, o hindi kumikilala kay Kristo Jesus, ay pansamantalang inilalagay sa isang Hades o Kalbaryo, at doon sila makakasama ng isang mayaman na naroon, na mula nang ipahayag ni Kristo Jesus sa kanyang mga alagad, halos 2,000 taon na ang nakakaraan, hanggang sa araw ng paghuhukom, ayon kay Lucas, Kabanata 16, talata 11 hanggang 25, Biblia. Mayroon niyang isang taong mayaman, at siya ay nagdaramit ng kulay ube at maselang lino, at sa araw-araw ay kumakain ng sagana, at isang pulubi na ang pangala ay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham, at namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata, at natanaw sa malayo si Abraham, at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya ay sumigaw at sinabi, "Amang Abraham, maawa ka sa akin, at sugwin mo si Lazaro, upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri, at palamigin ang aking dila,
sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay, datapwat ngayon ay inaaliw siya rini at ikaw ay nasa kahirapan. Ang banal ay bubuhayin sa unang pagkabuhay, habang ang mga suwail ay bubuhayin ngunit sa huling-muling pagkabuhay, ayon sa pahayag, Kabanata 20, talata 4-6, Biblia. At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito, sila'y pinagkalooban ng paghatol, at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo, dahil sa patotoo ni Jesus, at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop, o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay, at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli, sa mga ito ay walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Sa makatuwid, ang bawat isa na nabuhay na maguli, ay bibigyan ng hindi masisirang katawan, banal man o suwail, ayon sa unang mga taga-Korinto, Kabanata 15, talata 51-53, Biblia. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak. At ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Kapag ang ating pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, ay susunugin sa isang dagat-dagatang nagniningas ng asupring apoy, ayon sa pahayag, Kabanata 20, talata 14-15, Biblia. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ang ikalawang kamatayan para sa mga suwail, ayon sa pahayag, Kabanata 21, talata 8, Biblia. Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Hindi pantay na parusa, dahil ito ay ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa pahayag, Kabanata 20, talata 12, Biblia. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Walang katapusang parusa, kaya't ang apoy ay hindi kailanman mamamatay, habang may nasusunog, ayon sa ikalawang mga taga-Tesalonika, Kabanata 1, talata 7-9, Biblia. At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Jesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Ang banal ay may buhay na walang hanggan, ayon kay Mateo, Kabanata 25, talata 45-46, Biblia. Kung magkagayoy sila isasagutin niya, nasasabihin, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. At ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Ang banal ay hindi na maaalala ang kanyang nakaraan sa nakaraang lupa,
Ayon sa pahayag, Kabanata 21, Talata 4, Biblia. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Ang banal ay makakasama ni Kristo Jesus, kahit saan man sulok ng kalawakan, ayon kay Juan, Kabanata 14, Talata 3, Biblia. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Mga kasuri, ito ay isang maikling mensahe lamang. Please subscribe, like, share, at maraming salamat sa panunood. Diyos nawa.